Ayan, good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating devotional sa umagang ito. So, unang-una po sa lahat, ako po yung magpapakilala, nyo pong makakasama sa pagbahagi po ng salita ng ating pong Panginoon. So, ako po si Brother Japet Dumagtoy. So, tayo po ay kukuha sa aklat ng In Heavenly Places, sa aklat na devotional book ni Ellen White. So, ang pamagat ng ating pong papag-aralan sa umagang po ito ay without offense. So, paano po ba natin maiiwasan na magkamali o magkaroon ng kasalanan sa harapan ng ating pong Panginoon? So, ito po ay matagpuan po sa February 24 sa The Review and Herald. Sabi po sa ating K-text na matatagpuan po sa Philippians chapter 1 verse 10 at saka verse 11. Sinasabi dito, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. So sinasabi diyan na sa ating pong pamamalagi dito sa mundo, kinakailangan po na yung ating pong mga lakad ay naaayon po doon sa naayon po doon sa lakad ng ating pong Panginoon hanggang sa kanyang pangalawang pagparito po dito sa sanlibutan. So sinasabi rin po dito na kinakailangan na bago po tayo mapunta doon doon po sa kanyang banner, so lahat po ng mga kinakailangan o requirement po natin na kinakailangan po natin yung may overcome at tayo po ay makapasa po doon sa kinakailangan ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya sinasabi niya na hanggang pong sa kanyang pagparito po dito, na yung ating pong mga ginagawa ay nakakabigay po nyo ng kalwalhatian at nabibigyan po natin ng kapurihan yung ating pong Panginoon. Kasi sa ating pong pagsunod, nawa makita po doon sa ating pong mga sarili yung bunga po doon sa ating pong mga buhay. So sabi po rito, the Lord presents before His finite creatures no impossibilities. The power of a higher, purer, nobler life is our great need. So sinasabi niya na pinapakita po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na bilang pagsunod po natin sa Kanya. So wala po itong imposible kapag totoo po tayong magpapasako po sa ating pong Panginoon. So di ba nung time na lumakad po yung Panginoon po dito sa mundo, hindi po natin siya nakitaan ng pagkakamali. So wala pong imposible kapag yung Panginoon po yung siyang gagabay po sa bawat isa po sa atin. So wala po tayong ibang hihingiin po sa Kanya kundi yung Kanyang pong kapangyarihan na nagmumula po sa Kanya, at gayon din naman yung totoong pagsunod po natin. Ito rin po yung magiging kinakailangan din po natin upang mahubog din po yung ating pong mga buhay sa ating pong pagsunod po sa Kanya. God's people are to be filled with holy joy, that its radiance may shine forth from them, brightening the pathway of others. So, pinapakita po dito na sa ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon, so tayo po ay magiging aliwanag po doon sa mga nakakasalumuha po natin upang kapag once na tayo po ay nagliwanag, makita po nila yon sa ating pong mga buhay. So, ganun din naman po, ma-encourage po sila na sumunod din po at magiging naaayon din po yung paglakad po nila, naaayon din po doon sa ating pong Panginoon. So, sinasabi rin po dito na kapag once na yun din po yung maipakita natin po sa kanila, so tayo rin po, bilang sa ating pong mga buhay, tayo rin po pala ay nagdadala rin po ng kaligtasan po sa kanila upang sila rin po ay maakay at mapunta din po doon sa kaligtasan na ninanais po natin at ninanais din po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. What power, what peace, what joy the soul may have that is united with Christ. The divine splendor is revealed to those who commune with Him, who is the source of power. So wala naman pong ibang source ng kapangyarihan o source ng kinakailangan po natin dito sa mundo, kundi sa atin lamang pong Panginoon. So wala na rin po tayong makikitang magbibigay po ng kapayapaan po sa ating buhay, kundi yung atin lamang pong Panginoon. So ito po ay matatanggap po natin sa ating pong mga buhay kung tayo po ay makikiisa sa ating pong Panginoon at hindi po doon sa kaaway. Kasi di ba mapapansin naman po natin sa mga
taong wala po yung espiritu sa kanilang Panginoon, di ba? Makikita naman natin doon yung mga ekspresyon ng kanilang mga mukha. No? At makikita rin po natin yung mga buhay po ba nila ay naaayon po doon sa ating pong Panginoon. So kaya kinakailangan na sa bawat isa po sa atin, yung ating pong mga buhay ay nakikiisa po doon sa gawain ng ating pong Panginoon. We know little of the peace and happiness and joy of heaven. We need more efficiency. We need to receive from Christ the water of life, that it may be in us a well of water, refreshing all who come within the sphere of our influence. So sinasabi niya na yun nga po yung nagmumula po yung kapayapaan po doon sa ating pong Panginoon. Ganyan din naman no, kapag nandun po tayo sa piling niya, so ipinagkakaloob niya rin po yung kasayahan, no, at kagalakan din po sa ating pong mga puso, at yun din po yung nagmumula po doon sa kalangitan na ipinagkakaloob po sa bawat isa sa atin. At ganyan din naman kapag nandun po tayo sa panig ng ating pong Panginoon, so kapag tayo po itutuong sumusunod po sa Kanya, nandun din po yung pagbigay niya ng pangangailangan po natin. Kapag ito rin po ba, kung ito po ay kalooban ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kasi sa paminsan, di ba, kapag sa ating pong paghingi, minsan di po tinutupad ng ating pong Panginoon kasi alam ng Panginoon kung ano po ba yung pangangailangan natin. No? Kaya minsan tinatry din po yung ating pong faith kung gaano po ba tayo kasincere sa paghingi natin sa ating pong Panginoon. Hindi naman po kasi na sa ating pong paghingi, nandyan na rin po agad yung ibibigay ng ating pong Panginoon. So nawa, meron pong patience sa ating pong paghihintay. At ganun din naman, sinasabi rin po dito na sa mga katotohanan na natatanggap po natin sa ating pong Panginoon, so nawa ito po yung mas umukit po ng malalim sa ating pong mga buhay. So sinasabi nga diyan, ito po ay parang balon, so, 'di ba? Yung balon napakalalim po, 'di ba? So ganun po nawa kalalim yung mas maitanim po sa ating pong mga puso, at ito po yung siyang magre-refresh po doon sa ating pong mga kalagayan sa ating pong mga buhay. Ito po yung mag-impluwensya, no? Ito po yung magsisilbing gabay po natin sa pang-araw-araw po nating pamumuhay at pamamalagi po dito sa sanlibutan. At our baptism, we pledge ourselves to break all connection with Satan and his agencies, and to put heart and mind and soul into the work of extending the kingdom of God. All heaven is working for this object. So, kaya nga 'di ba sa atin, kinakailangan po talaga ng bago po tayo sumalang sa gawain ng ating pong Panginoon, kasi yung gawain po ng Panginoon, hindi naman to basta-basta na ipapasok ka lang, kundi ready po yung ating pong mga puso at isipan na italaga yung ating pong gawain. Kaya bago po tayo ipapasok po dito, ito po yung kinakailangan natin na mabautismuhan po tayo. At sinasabi rin po dito na sa ating pong mga sarili na unti-unti rin po nating mapag-iwanan yung mga bagay na hindi po nakakalugod sa ating pong Panginoon. At ganyan din naman, no, kapag once na itinalaga na po natin yung ating pong mga buhay sa pagsunod natin sa ating pong Panginoon, so lahat ng mga makamundong bagay or mga koneksyon na nagmumula po kay Satanas, no, at ganyan din naman sa kanya pong mga kasamahan sa pagtukso, so ito po ay iwawasakin, no, at hindi na po ano po sa atin. Kasi pag once na tayo po inabautismuhan, so yung mga anghel na ipinapagkaloob po ng ating pong Panginoon, ito po yung mas papalakasin pa. Yung nga po yung magiging kagandahang pangako ng ating pong Panginoon sa atin, no, na once na tayo po ay susunod po sa Kanya, so papalakasin po yan ng Panginoon yung ating pong mga guardian angel. So hindi po basta-basta yun na matitibag, o hindi po basta-basta tayo mapupunta sa kapahamakan. So once na tayo po ay nagtalaga sa gawain ng ating pong Panginoon. At sinasabi din po diyan na yung ating din pong mga sa ating pong paggawa sa kanya pong gawain, yun nga po na kinakailangan yung ating pong mga puso at isipan, no, at ating pong mga kaluluwa ay nakatalaga po doon sa gawain niya, kasi ito po yung magdadala doon sa kaharian ng ating pong Panginoon. At gayon din naman, no, matutuwa yung mga ahensya po doon sa langit kapag tayo po ay gagawa sa kanilang gawain.
The Father, the Son, and the Holy Spirit are pledged to cooperate with sanctified human instrumentalities. So sinasabi niya na ito po ang ating Panginoon at ganyan din naman ang kanya pong Ama. Ayun po yung ipapagkaloob po sa atin ang banal na espiritu. Ito po yung sasama sa atin yung makiki-operate no, kapag tayo po'y gagawa sa kanila pong gawain. Ito po yung magbibigay po sa atin ng kabanalan at sa pamamagitan din po nun tayo po'y magsisilbing instrumento ng ating pong Panginoon. So, yun nga po, di ba napakasarap po na sa pakiramdam na kapag tayo po'y gagamitin ng ating pong Panginoon upang makapagbahagi ng kanyang pong mga salita. If we are true to our vow, there is open to us a door of communication with heaven. A door that no human hand or satanic agency can close. So, ito po yung po ng Panginoon sa atin na kapag kung totoo po yung ating pong pangako, yung pagtatalaga natin sa gawain niya. So, tayo po'y lumalapit po doon sa pintuan ng langit. So, mas lumalapit po yung ating pong communication doon. So, kaya nga ito kapag tayo po'y gagawa doon sa gawain ng Panginoon, so mas mabilis na po dinggin yung ating pong mga panalangin, lalong-lalo na kapag yung ating pong ipinapanalangin natin sa Panginoon ay naayon po doon sa kanyang gawain. At ganyan din naman, hindi rin po gawain ng tao o mga ahensya ng kaaway yung makakapagsara po doon, kundi wala pong makakapigil doon, kundi yung atin lamang pong Panginoon ng siyang mangunguna po doon. Moral and spiritual perfection through the grace and power of Christ is promised to all who believe. At every step we are to ask for the help of Christ. He is the model we are to follow in character buildings. So yung ating pong mga moral at spiritual perfection, no? At ganyan din naman, kinakailangan natin yun sa bawat isa po sa atin sa isang gawain, no? At yung lubusan nating pagtatalaga. Ganyan din naman kasi kapag once na tayo po'y gagawa sa gawain ng ating pong Panginoon, yun din po yung biyaya at kapangyarihan ng Panginoon yung ipapagkaloob po sa bawat isa po sa atin. So ito po yung magiging pangako ng Panginoon, no, doon sa mga manggagawa, sa kanyang pong mga manggagawa kapag tayo po ay naniniwala po sa Kanya. At sinasabi rin po dito na sa ating pong paglakad, no, sa gawain ng Panginoon, so ito naman po ay paunti-unti nating paglakad po sa Kanya. So ito po ay nakaprocess. So hindi naman po biglaan na nandun na po tayo kaagad sa unahan. So ito po ay paunti-unti, no, at sa patuloy po nating paghakbang, no, sa ating pong Panginoon, so nandun din naman po yung paggabay niya sa bawat isa po sa atin kasi hindi naman po papayagan ng Panginoon na kapag sa ating pong pagsunod ay nasa ating sarili lamang po yun, kundi nandun pa rin po yung pagtulong ng Panginoon sa atin kasi kapag once na makita po ng kaaway na tayo po ay sumusunod po sa ating pong Panginoon, di ba? Lahat naman ng gagawin ng kaaway is hahanapin po ng kaaway yung mga kahinaan po natin. So, kaya yung mga kahinaan po natin, nawa ito po yung may overcome po natin at isama-sama po natin, ilapit po natin sa Panginoon na hindi na po natin mabalikan pa. At sinasabi dyan na yung ating pong Panginoon na siyang magiging modelo po natin, no? Kapag nung once na siya po ay nabuhay dito sa sanlibutan, so iyon po yung magiging susundan natin, magiging salamin po natin sa bawat isa po sa atin upang ito po yung mas magiging ma-develop pa po yung ating pong mga karakter at mas magiging matibay. So sinasabi dito sa Matthew 5:16, He calls for deeds, not words, saying, Let your light so shine before men, and they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, sinasabi dito na yung ating po nawang liwanag ay yun po yung maipakita natin doon sa mga taong yun, at gayon din naman na once na makita po ng mga taong yung liwanag po natin, yun din po yung magiging lalakaran nila, at gayon din naman sa kanila pong paglakad na yun, mabibigyan po natin ng kalwalhatian yung Ama na sa mga langit. Sabi po rito, so parang pang last, hindi pa pala. Christ is the source of light, the fountain of light.
It is His purpose that human beings, purified and sanctified, shall be His helping hand. He leads us to the throne of God and gives us a prayer to offer to Him. So, wala pong ibang source ng liwanag po, kundi yung atin lamang pong Panginoon. Kaya sa bawat pagbabasa po natin ng Biblia, nawa pag-aral po ng kanya pong mga salita, nawa yung kanya pong banal na presensya ang siyang manguna po sa bawat isa po sa atin upang hindi po tayo mamali ng paniniwala, kasi ito po'y kaligtasan natin. Hindi po ito biro-biro na once na isang napag-aralan lamang po natin is hindi na po natin sasaliksikin pa yun. Kaya yun po yung napakahalaga po sa atin, na once na papag-aralan po natin yung kanya pong mga salita, ay dapat sinasaliksik po natin ito kung saan po ba yung mga connection nito at kung saan po ito papunta. At ganyan din naman, no, na sinasabi rin po dito na ito po yung purpose ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, na tayo po ay ma-purified at mapabanal sa kanya pong harapan, sa tulong po ng kanyang pong mga kamay. At ito rin po yung mangunguna sa bawat isa po sa atin papunta doon sa trono ng ating pong Panginoon, no? At sa pamamagitan nito na pananalangin po sa bawat isa po sa atin. So gayahin po natin yung Panginoon nung siya po ay nabuhay po dito sa mundo. Di ba? Palagi ang pananalangin po, bagamat na siya po ay naging anak na ng ating pong Ama. So hindi pa rin po nawawala yun na paghingi niya doon sa guidance ng kanyang pong Ama. Kaya nawa sa ating pong mga bilang tagasunod ng ating pong Panginoon, hindi rin po yun mawala yung kahalagahan ng pananalangin, kasi ito po yung magiging sandata po natin sa mga pagsubok o trials na ating pong kinakaharap po dito sa sanlibutan. When we live this prayer, we are brought into close contact with Christ. At every step we touch His living power. In our behalf, He sets in operation the all-powerful agencies of heaven. So, sinasabi dito na mamuhay po tayo dito sa sanlibutan na puno ng pananalangin po sa bawat isa po sa atin. Kasi di ba once na tayo po yung manalangin po ng taos puso, di ba mas yung pakiramdam po natin parang mas lumalapit po tayo sa Panginoon. Parang pakiramdam po natin na parang dalawa lang po kayong nag-uusap. So gayon din naman kapag ito po yung gagawin nyo, so napakahalaga po na doon po tayo sa matahimik na lugar, sa mga nature po, di ba? Yung ating po Panginoon na nalangin siya doon po sa mga kabundukan. So doon nyo po mas ma-appreciate po, nung mararamdaman nyo po yung presensya ng ating pong Panginoon na siyang nakikinig po sa bawat hinaing po natin sa Kanya. At sinasabi din po nito na once na tayo po ay manalangin po ng buong puso po sa Kanya, ito po ay magbibigay po sa atin ng lakas, no? Na sa mga kahinaan na ating pong pinagdadaanan, ito po ay magbibigay po sa atin ng kalakasan na nagmumula po sa Kanya. So ito po ay nagmumula sa ating pong kaitaasan, no? Sa ating pong Panginoon. So nawa sa ating pong napag-aralan sa umagang ito, makita po natin dyan na sa ating pong paglakad, hindi po mawawala doon yung paghingi natin ng gabay, no? At banal na presensya, yung siyang mangunguna po sa bawat isa po sa atin. Ang kaagibat din po nun ng ating pong palagiang pananalangin po sa Kanya. Sinasabi din po sa ating sinasabi rin po doon sa ating pong title, no? Na without offense. So, di ba, dito po sa syudad, di ba? Kung tayo nga po, di ba, mga violation po doon sa pinapatupad po doon sa ating pong sanlibutan. So, di ba natatakot nga po tayo magkaroon ng offense? So, di ba kapag once na dun, example lang din po natin sa kapag tayo po ay sasakay sa motor, di ba kailangan po na may helmet ka, kasi kung wala kang helmet, so nabibigyan ka ng violation. No, yun pa yung magiging offense mo po doon. So, ikaw ay magkakaroon ng multa, at kung ulitin mo yun, mas lalaki pa yung multa mo. So nawa, kung ganun din po natin, kung ganun po tayo takot na mamultahan, no? Na makita po doon na violation po tayo sa kanila, nawa makita rin po natin sa ating pong Panginoon, mas pagpursigin pa po natin na makaiwas po doon sa mga bagay na offense po doon sa ating pong Panginoon at paggawa ng kasalanan. So nawa yan po yung maiwasan po natin, no? At maging bilang Kristiyano tayo po yung mas sumunod pa po doon sa
lakad na nais na ibigay sa atin ng ating pong Panginoon. So magandang umaga po sa ating lahat.